mga videos ng mga congressman na wala nang sinalita kundi wala nang sinabi kundi kung wala si speaker, walang akap. Kung wala si speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay speaker. Puro ganun na lang lahat. Akala mo, ang namimigay ng pera, yung speaker. Sa Kongreso. Asa ng Vico Soto? Mayor Magalong, sorry interrupt lang din kita. Si Mayor Magalong can speak the language of national capacity. Si Vico Soto, I never heard him speak of a national concern. Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Kung naman. Naknanto ko. Hindi, ganito lang ho kasimple yan. Para ho dito kay Bossing Vic Soto, kung hindi pa hinog, huwag ipilit. Magiging mapakla yan, sinasabi ko sa inyo. Ayun na nga mga kababayan, kumusta ho kayong lahat dyan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Kung bago lang ho kayo dito, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Para lang ho ito sa mga subscriber ha. Kung hindi ho kayo subscriber, hindi ho kayo kasali dito. Dumating na ho yung ating pinakahihintay. Heto ho mga kababayan, naku, madami-dami tayong ipamimigay dito. Shipping free. Pakimine na ho, pakimine. Dapat nakasubscribe kayo ha, madami-dami ho ito. Ha? Isang lucky subscriber natin, papadalhan ho natin kaagad 5. Ha? Pakimine na ho. Pakimine na, pipili ho ako sa inyo dyan sa baba. Huwag na ho kayo maglagay ng address nyo. Ilalagay ko ho yung email address ko tapos doon nyo isi-send yung address nyo doon sa email address para maipadala ko ho sa inyo ito. Shipping free. Pakimine na ho. Una, mag-subscribe ho muna kayo tapos para masali ho kayo sa ating mga ipamimigay na damit nitong si Kong Dante. Ang ganda ng ano nito, ang ganda ng fit. Ano siya? Dry fit. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nako, matindi ho ito. Tag-3. 3 ho bibigyan natin. Tag-3 ha. Ako ho pipili. Huwag ho kayo maglalagay ng address dahil pagkalinagay nyo address nyo, hindi ko ho kayo pipiliin. Ha? Ano na lang ho kayo? Subscribe tapos pipili ho tayo doon sa mga kababayan nating gusto ng t-shirt nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Ayan o. Ang tindi ho niyan mga kababayan. Pwedeng pang jogging, pwedeng pang tulog, lahat pwede ho itong t-shirt na to ni Congressman Rodante Marcoleta. Ayun na nga, rekta ho tayo. Grabe, ganda nito. Baka kung Dante Marcoleta yan. Ayan ho. Pang number 12 na ho yan sa pinaka-latest na survey. Tignan nyo naman yan. Ibang klase yung dami ho nito mga kababayan. Kaya kung gusto nyo ho nito, ano pa ho bang hinihintay nyo? Pakimine na ho to sa sa comment section. Para tayo nag-online selling na. Ito, panoorin mo muna tayo dito bago. Speaking of magagaling na leader, pagka usapang magagaling na leader, huwag niyo ho munang isama si Vico Soto dyan. Hiyang-hiya naman ako dito kay Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Hindi naman sa pinag-aaway natin sila. Dito kinukumpara natin kung anong mga nagawa nitong mga alkalde na to. Pero para ibida sa atin nitong si Bossing Vic Soto na isa sa mga uprising, isa yung mga magiging susunod na leader sa ating bansa. Tigil muna, tigil. Maraming magaling dyan. Nandyan pa si Mayor Baste Duterte. Nandyan pa. Marami yung mahuhusay na mayor dyan. Wag ho muna natin ilinya si Yorme Isko Moreno. Marami ho. Nako. Kung pagalingan at madaming nagawa, ano ho ba mga nangyari dyan sa Pasig? Di natin binaba natin si Vico. Nagre-react lang tayo doon dito sa sinabi nitong si ano pangalan to? Ayan o, ito si Bossing Vic. Papasadahan natin na mabilisan yan at papanoorin ho natin yung video ng Third Floor Studio na kung saan sinalansan ho nila ng maayos yaang yaang banat nitong si Bossing Vic Soto. Dito muna tayo sa mga kababayan natin sa Netherlands. Ganito ho nila kamahal itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matindi ho ito, ibang klase to.
Hindi ho talaga tumitigil yung mga kababayan natin. Lalo lang hong tumindi habang tumatagal si Tatay Digong dyan sa detention facility ng ICC. Lalo hong dumadagsa, lalo hong nag-iinit ang mga karburador ng ating mga kababayan dyan sa Netherlands. Pati nga ho yung mga nasa karating bansa ng Netherlands, talagang nagpupuntahan ho sila dyan. Yung iba galing Amerika, yung si Binibining Maharlika, yung mga kababayan natin sa Estados Unidos, yung kasing iba dyan ho, hindi ho nila kailangan ng visa. Pagka naisipan nilang pumunta, yun na, dire-diretso na. Tayo ho kasi kailangan pa ho natin ng visa bago tayo makapunta dyan sa Netherlands, no? Mahirap pong magpunta dyan, sa totoo lang. Pero kung nataon, visa free yung Pilipino. Naku, ang dami na hong Pilipino ngayong mga panahon dyan sa lugar na yan. Naswerte itong mga administration na to, kumbaga may visa ang pagpunta dyan. Kaya talagang medyo hirap yung mga taga-suporta ni Tatay Digong na magpunta dyan sa lugar na yan. Eto, rekta na ho tayo dito kay Mayor Benji Magalong. Ito, isa ho to sa mga tinitingnan nating leader ngayong mga panahon na to. Oo, marami tayong naririnig-rinigan na ang tawag dito, dilawan yan, kesyo ganito, kesyo ganyan yan. Matagal na ho yan mga yung inendorso niya si ganito, inendorso niya si ganyan. Siyempre ho yan, local government official, ika nga, local executive, ika nga, no? Lahat ng lumapit dyan, talagang anuhin niya, yung i-accommodate niya, hindi niya na pwedeng bastusin. Kunyari, nagpunta si ganito dyan sa Baguio City. Alkalde, siyempre, di ba? Anong gagawin mo? Babastusin mo, paalisin mo. Kaya anuhin nyo rin ho yung kumbaga timbangin din natin. Pero pagdating sa prinsipyo, doon tayo nagkakatalo. At hindi bida-bida sa social media na kesyo, magsesenador ako susunod na leader. Yung tipong magiging... Yan nga ang husay ng performance sa Baguio City pero hindi ho natin siya naririnig na namumuliti ka na pagka ako ganito, ganyan gagawin ko, ako susunod na magiging leader. Wala ho siyang mga kababuyan na gano'n sinasabi. Kagaya nitong si Vic Soto. Katapos ho nito kay Vic Soto ho tayo, pakinggan ho muna natin ang sagot nitong si Mayor Benjamin Magalong dito kay ating Claire. Ito game. Si Ma'am Miss Claire Castro. Alam mo, naintindihan ko naman si Ma'am Miss Claire Castro, no? Kasi nga, he has no choice but to defend, of course, the administration. Pero ang kinakuha ko lang naman dito is what is really happening. Actually, nasa kanila nga yung mga ebidensya eh. Unang-una, doon pa lang sa AKAP hindi naman nakasali yan sa NEP. No? Bakit nagkaroon sa bicameral ng NEP ng AKAP bigla? Itong pahayag ni Baguio wala sa NEP, National Expenditure Program. Tapos parang sumulpot na parang kabuti. Meron kagad AKAP. Magic nga ho. Mga ho yan, mga magikero, yung mga congressman dyan sa House of Representatives. Pwede ho natin sila tawaging mga magikero. Imagine wala sa NEP. Maya-maya biglang merong lalabas na ganong programa. Tapos pinagtanggol pa ho ng, ang tawag dito, ng DSWD kasi matagal na daw yan. Matagal na yung proyekto na yan. Kaya ang matindi ho dito, naglabas na ng ordinansa o naglabas na ng alituntunin ang COMELEC na bawal mamigay ng ganyan ng mga kandidato. Pero kaliwat kanan pa rin ho yung mga nakikita nating kagaya si di ba? Yung mga walang yang congressman diyan, di ba? Kahit panahon ng kampanya, meron pa silang nalalamang pamano-mano. 1, 2, 3, 4, 2,000. Bless you. Parang Pasko ginawang Ginaldo. City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa hamon ng Malacanang na magpakita siya ng ebidensya sa pahayag na ang pambansang budget ngayong taon ay ginagamit bilang pondo sa halalan. Sa press briefing kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat nirerespeto niya ang pahayag ni Mayor Magalong, mas makabubuti kung suportahan ng alkalde ang kanyang pahayag gamit ang mga ebidensya. Yan ang problema, Aling Claire. Nagsusumigaw na ang ebidensya sa social media na kung saan yung AKAP na yan, inalmahan nga ng mga senador kaso nung nabigyan na sila ng allocated fund para sa kanilang para ipamigay nila na nahihinig sila. Ganon ho kabantot ang sistema ng ating bansa. Ganon ho kabantot. Di ba nag-iingay sila, ano yung AKAP na yan? Ano yung AKAP na yan? Haharangin namin yan sa Senado. O sige, 5 billion kayo. Okay, naiintindihan na namin. Para pala yan doon sa mga kapos ang kita. Anak nito.
Ang lalabo nyo. Kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue. Ang angas nitong si Claire Castro, akala mo talagang siya presidente. Oh, sige, kaya ko yan. Tatapatan ko, lalabanan ko yan. Kahit sinong sumagot sa akin, talagang babanatan ko. Itong ali na to, parang nakapulot sila ng tindera, palengkera sa aklesang babae. Tapos, yan, tayo ka dyan, salita ka na salita. Ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda. Kung Marcoleta, number 38 sa balota, naku, matindi ho yan mga kababayan. Bago ho kayo magkakaganito, mag-subscribe ho muna kayo. Palakpakan. Number 38. Oy, siyempre, number 10, itong si Attorney Jimmy Bondoc. Kampanya ho ngayon. Manatili ho tayong mga lampag sa ginawa ng administrasyon kay Tatay Digong. Pero mas lalakas ang ating mga boses pagka napanalo natin yung ating mga kandidato. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Pero kaya naman ho natin pagsabay-sabay niyan. Kaya natin banata yung mga nag-e-epal, yung pagkalampag sa administrasyon at pangangampanya sa ating mga kandidato. Importante ho yan mga kababayan. Ngayon ba ng panahon na to, number 56 sa balota, di ba? Tumataas na ho sila sa mga naglalabas ng survey. Ngayon, itong problema dito mga kababayan. Pagka yung ilinabas ng Pulse Asia, linabas ng Social Weather Station, SWS, taliwas doon sa pinaka-latest na survey na lumabas. Naku, yari tayo dyan. Ano na yan, kumbaga kargado na yan. Kumbaga itong mga surveyor na to, paldong-paldo na naman. Maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya. Ay, gagawa pala tayo ng survey natin ha. Ano pang hinihintay nyo? Inquire na. Gagawa ako ng survey. Papasurvey ako dito. PH Update Survey. Ganun lang ako ngayon Ginawang business yung visit na survey. Ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. Sagot naman ni Mayor Magalong sa hamong maglabas ng ebidensya upang mapatunayang may katotohanan ang kanyang mga bintang. Talagang this is a challenge to all of us dahil another is they want me to produce evidence when in fact ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala na sinalita kundi wala nang sinabi kundi kung wala si speaker, walang akap. Kung wala si speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay speaker. Puro ganun na lang lahat. Akala mo, ang namimigay ng pera, yung speaker. Aling Claire, ano nangyari sa'yo? Anak ng tokwa, patay tayo dyan. Yari tayo dito kay Mayor Benjamin Magalong. Ano, sagot? Para doon sa mga dyan, mga ensaymada talyanista, hinahanapan nyo ng ebidensya itong nitong si Mayor Benjamin Magalong, kada payout nila, di ba? Yan, si Speaker. Pasalamat kayo, palakasan ng palakpak. Labas nyo yung ingay. Di ba, ganun doon sila dito, palakpak. Mahina dyan, bawasan natin 1,000. Totoo naman. Sa lahat ng rally na kung saan namimigay sila ng ganyang mga ganyang doon sa mga payout hindi rally, mga payout namimigay sila talagang ibinibida nila, pasalamat kayo kay Tambaluslos kundi dahil sa kanya, di ba? Ayuda, hustisya yan, hustisya. Justice daw kakapal ng mukha ito mga nako naman. Hindi, nagre-react lang tayo dito kay Mayor Benjamin Magalong. Yan ang mga mga leader. Hindi yung sasabihin mo, you will be the next leader of this country. Anong leader? Ang daming nakapilang mahuhusay dyan. Nasa si Biko, apelido, Soto. Tapos, tanggalin mo Soto, ordinaryong mayor yan. Bakit? Pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Wala pang direktang tugon dito sa ngayon ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero nauna na ring itinanggi ng mga kongresista ang aligasyon. Ayon bakit hindi nyo ipatawag yung si Mayor Benjamin Magalong dyan sa House of Representative? Kung bagger lang nagsabi niyan, nako, fake news, tawag yan, tawag. Share mo na, contempt na yan.
O ba't itong si Mayor Benjamin Magalong? Ba, di nyo makanaka na? Kay House Prosecutor at one Double standard, double standard. Hindi yan ang gustong makita ng mga kababayan natin, yung mga ganyang klaseng double standard. Rider Party List Representative Rog Gutierrez. Hindi totoo na mga kongresista ang may hawak ng budget ng AKAP, kundi mga ahensya ng gobyerno. Hindi naman namin sinasabing hawak nyo. Ang sinasabi, bago lumabas yan, dapat present muna yung mga congressman na nagpapamano sa mga benepisyaryo. Kayo naman, nasa DSWD yan. Alam namin, hindi wala sa hawak, wala sa pera niyan. Pero base sa mga naglalabasang alingas-ngas at base dito kay Mayor Benjamin Magalong, merong 7-7 scheme. Kumbaga kada congressman, sabi, itong si Mayor Benjamin Magalong, merong allocated na fund kada dito sa mga congressman na malapit dito kay Tambaluslos. Kumbaga, pagka magpipay out itong si DSWD, nandiyan yung congressman. Di naman namin sinasabing hawak nyo. Parang kagaya nung kay Luistro, di ba? O pagka merong payout, nandun yung mga congressman. Kagaya nung mga nyo, di ba? Yung payout nyo sa mga mall pa nga, di ba? O sino yung mga nandun sa sa mall pagka nagkakaroon ng payout o ng AKAP payout, kayong mga congressman. Yun ang sinasabi namin. Kailangan makita, ibandera ang pagmumukha nito mga walang yung congressman to. Pagka ipamimigay, yung mga naturang pondo na yon. Yun lang naman ho yun. Hinawin natin, wala sa mga palad nila. Pero dapat present sila. Yun. Pero marami ding lumalabas na mga bali-balita na di umano. Saka na ho yun. Baka... These are all national budget of the national agencies. So I think respectfully, they belong to the DSWD, the DOH, and the DOLE. So I'm not sure where it would come from po na it was allocated po. So magpunta ro. Rekta ho tayo kay Mayor Benjamin Magalong, mga walang kwenta naman yung sasabihin nitong mga congressman. Pero sagot naman ni Mayor Magalong. Well, alam mo, sanay naman sila magsalita at magsinungaling. Kaya isa lang ang sasabihin ko sa kanila, katotohanan lang po. Katotohanan lang po. Saludo! Makinig kayo sa taong bayan. Mahiya na kayo sa ginagawa ninyo. Palakpakan ho natin itong si Mayor Benjamin Magalong, anak ng toka. Saludo ko. Taas na respeto ko dyan sa mama na yan eh. Pero dito sa ginagawa niya na to, mapadilawan o kung ano pa man siya. Dito sa pinaglalaban niya na to, kaisa niya ho tayo dito. Dahil hindi ho tayo mga talyanista at ensaymada vlogger dito. Nakasarado ang utak na pagkayang individual na yan, kalaban o kung sino pa man na sinusuportahan, kahit ano pang sabihin yan, di natin susuporta. Hindi ho ganon. Pagka nasa tama naman, pakinggan naman ho natin. Huwag naman ho nating itong mga ensaymada talyanista. Sige nga, reakan nyo to kung kaya nyo. Mawawalan kayo ng alawan. Hirap na yung taong bayan. Grace Dr. Nero. Ayun. Ito. Yari kayo, di ba? Sinasabi ko sa inyo. Dito na ho tayo kay Boting Big Toto. Boting Big Toto. Wag gano'n. Daming nakapila dyan, daming mahuhusay dyan. Ibig sabihin, itong si Mayor Baste Duterte, ganun na lang natin lalampasan. Hindi naman pwede yun. Kung usapang alkalde, kung usapang leader, huwag nyo munang isalansa ng inyong anak sa mga uprising yung mga upcoming. Na mga, di ba, mga pangalan sa politika sa ating bansa. Huwag muna. Hindi pa hinog, mapaklayan. Mapait yan. Pagka mapait, hindi masarap. O pagka mapait, hindi yan kakagatin ng mga kababayan natin. Kaya muna, yaman muna sa paganday niya muna Pasig. Baka kay Yorme Isko Moreno nga lang, baka pasabak yang si Vico Soto eh. Wala pa si Mayor Benjamin Magalong, kay Mayor Isko Moreno muna tayo. Wala pa si Mayor Benji, wala pa si Mayor Baste Duterte. Wala pa yung mga mayor na yon. Kay Yorme muna tayo, itapat natin siya kay Yorme. Mamaya mga kababayan, yung mga idolo natin sa third floor, naku, aayusin nila kumbaga. Hindi tayo magaling sumalansan eh. Sila talaga yung kumbaga expert sa pagsasalansan. Pakinggan natin to. Nako. Yan, ayan o. Yan o. Yan o. Yan o.
Okay. Hi, fans! Hi, fans! Hi, Dabarkads! Hi, Dabarkads! Isang mapagpala at magandang umaga sa ating lahat. Ako po gusto ko lang bumati. Gusto ko lang po kayong batiin, mga Pasigueño. Gusto ko po kayong i-congratulate. Nako. Dahil dito sa lungsod ng Pasig, sa ating minamahal na lungsod, napatunayan natin sa buong bansa na kaya natin labanan at sugpuin ang korupsyon. Kayo ang aking binabati kasi kayo po ang nagluklok sa mga magigiting na taong nasa harap ninyo ngayon. Wow, talaga naman. Oh, matindi to si Mayor tuloy. O si Kaya sa Bossing B. darating na Mayo, Oh. huwag na tayong bumalik sa makalumang style ng politika. Style na bulok. Wow. Politikang may panunuhol. Politikang may pananakot. Ito in fairness, dito kay Vico Soto, mahal siya ng mga taga-Pasig. Oh, mahal siya ng mga taga-Pasig. At hindi naman tayo sa taga-Pasig, wala ho tayong hindi naman ho natin nakikita yung mga ginagawa niya diyan. Pero yung kay Yorme, nakikita natin nung naging siya, 'di ba? Nung naging mayor siya, ngayon babalik na naman ho siya. Sigurado panalo na yan si Yorme. Dito kay Vico Soto, kung hindi lang ho Soto apelyido niyan, baka hindi man ho natin kilala yan. Baka hindi man ho mainit sa sa media ika nga, di man pinag-uusapan sa mainstream media o social media. Soto lang ang apelyido. Pero yung mga mayor sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, marami ho mas mahusay diyan. Yun naman oh. Politikang puro kasinungalingan. Nako, yan sinasabi natin. Nagagalit siya Dito na po tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Wow. Ang dami ko nakausap. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magigiting na konsehal, vice mayor, congressman, yung good governance. Wow. Ano po ba yung good governance? Oh, ganito ang good governance. Kung ano yung mga nakakasira, mag-umpisa tayo doon sa pinaka-importante. Ano yung pinaka-importante? Peace and order. Yun ang good governance. Pagka anong tawag dito? Yaang Pasig, yung estado ng kriminalidad, illegal na droga, nakahalintulad na sa Davao nung panahon ni Tatay Digong. Pabor ako dyan. Pero pagdating ng good governance, tapos iharap mo sa amin si Vico Soto, naku, hindi ko sinasabing korap siya. Pero ang atin dito, wala pang napatunayan si Vico. Yung apelyido niya kilala. Maraming Soto merong Kay Soto, diba? Merong Tito Soto, merong Big Soto. Maraming Soto kaya kilala, mainit. Pero pagdating siya napatunayan, naku po, wag ho munang ganun. Anong to ko? Papaliwanag ko po sa inyo. Okay, paliwanag mo, Brad. Imagine, ako ngayon, ginagawan ko ngayon ng reaction video, itong si Bossing B, para pinapanood lang natin sa Bulaga. Hindi mo natin siya inaaway ha, nagre-react lang tayo, game. Makinig po kayo. Idol natin si Bossing, idol natin. Wala tayo, hindi tayo galit kay Bossing o kung ano pa man. Idolo ho natin yan, magaling yung komedyante yan. Isa sa mga legend, yung Tito Big and Joey. Idolo ho natin yan, 2 kabay, saludo ho tayo dyan sa mama na yan. Magaling yan. Pagdating sa sa pagpapatawa. Good governance. Ay governance, the good. Naku, yari tayo dyan. Naknan to ako, Tandaan nyo yun, huwag nyo kakalimutan. Ang good governance ay governance na good. Period. Palakpakan natin ito si Bossing. Pero kulang.
Oh. Dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Yun naman pala. Okay. Kaya mag-ingat po tayo. Tayo po ay samahan natin ng dasal sa darating na Mayo. Ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayo mga Pasigenyo. I am very proud of you. Eto na po. Pakikilala ko na po. Alam nyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa? Ede si nanay. Eto na po. Ang susunod na presidente ng Pilipinas. Kung naman. Awa naman ko kayo. Nakmanto ako. Pagka yung political will nitong si ang pangalan to, Vico Soto, yan. Na-disgrasya pa, nasalat patuloy. Hindi siya pinag-uusapan, panalo na. Ano po, presidente? Nakmanto ako. Alam naman namin na meron kang pagkakomedyan, pero Mayor Vico Soto! Nako, yari tayo dyan. Ayun na nga mga kababayan, siyempre, no? Eto, sasagutin ako ng mga iniidolo natin sa third floor studio. Ito si Madam Pamela at itong si Sir Marlon. Palakpakan mo muna natin, third floor studio. Bang klase, bilis ng ano ng mga yan. Nasa 120 na sila. Tsaka matindi kong bumalagbag talaga yung mga yan. Lalo na yung si Madam Pamela. Nako. Ako, politiko, babalagbagin yan. Yee! Takot. Ito, pakinggan natin. Kaya nung nabasa ko yun, sabi ko, sinend ko kay Marlon, sabi ko, Marlon, sabi ko, basahin mo ang next president mo. Tapos sabi niya, anong next president? Sabi ko, basta ako, Mayor Baste ako, sabi ko. Oo, pwede. Yan yun, di ba? Kung binasa ni Marlon, sabi niya, topic natin bukas naman. Sabi niya, so, now we're gonna discuss it, no? Kasi, And speaking of ano, Pam? Speaking of Pasig, shout out sa chief of staff ko, si Atty. K. Hello. Pasig yun. COS mo ba si Atty. K? Oo, director ano yun. Para asik level na yun. Matigas yun. Matigas yun sa sabukan. Hindi, Yun. kasi Marlon, hindi mo maiiwasan na ang ama talaga will dream for the future of their kids. Naman, normal yun. Normal. Maiintindihan mo yung sinabi ng ama. Normal yun. Pero, kung malalim ka sa politika, makikita mo na ito ay politically motivated yung pagkakasabi. Because the Sotos are in politics. And who is currently, aside from Vico Soto, running for national election? Si Tito niya. Tito Soto. Senate President siya dati, nung presidente naman, ang isang PRRD. Oo. Okay. But then, nung ipinasa na, kasi Na kung saan talagang happy sila doon sa war on drugs ni Tatay Digong. Pinagtatanggol nila sila lahat. Ngayon alam niyo naman kung kanino siya naka-line up sa alyansa ng mga mambubudol. Ngayon tanungin ko kayo. Ano ang meron itong mga Soto na to pagdating sa prinsipyo sa politika? Wala tayong maaasahan. Kay Tito Soto, kay Vico, ano muna yan, nasa ano pa siya. Si Tito Soto nga, di manalo-nalo. Baka presidente tsaka vice president, di manalo-nalo. Gusto nilang gawin yung path ni Tatay Digong sa presidency from mayor to president. Malabo. Labo yun. Wala pang, kunyari, buong Luzon. Yung buong Luzon, class para sa'yo. Walang ganon si Vico. Pero itong si Tatay Digong, pagka sinabi mong Mindanao, huwag na kayo magpagtalo dyan. Ika nga tatayo ang buong Mindanao para dyan sa mama na yan. Kasi nakita ho nila yung prinsipyo niya pagdating sa kanyang mga pinanlalaban. Yun. Pagka meron na siyang Luzon or Vico Soto, yun, maniniwala ako, pwede na siya. Yung mga kable sa Pasig na ilagay na sa ilalim ng lupa, yan. Pagka yung peace and order, sa Davao, sa Pasig, tulad na sa Davao, yung disiplina ng mga tao sa Davao kagaya na nasa Pasig. Yung kalinisan sa Davao kasi linisan na sa Pasig.
maniniwala na tayo doon. Susuporto tayo doon. Pero habang wala pang gano'n, huwag mo nang bitang gano'n. Mahirap yan. Malatai ka. Kasi inintroduce ni Vic Soto, yung anak niya, na parang ang susunod na presidente, Vico Soto. Tapos ang sabi naman ng bata is, hayaan nyo na overwhelm lang. So, maibibigay natin yun sa tatay. Pero yung the politics surrounding it, medyo parang minsan, di ba ang direksyon nga natin mga Pilipino ay maging matalinong botante. Minsan dapat hindi mo palagpasin. Dahil, Marlon, very critical nga tayo to people without credentials na naghahangad ng mataas na posisyon sa gobyerno. Pero yung mga achievement mo, hindi nakalinya dun sa dream mo ng higher position. May mga issues kasi na ang isang Vico Soto is really just all about, allegedly, all about marketing himself, packaging himself. Overrated. Overrated. Talaga? Kasi, dalawang termino na Ano sabi ni Sir Marlon? Overrated. Yun, overrated ho siya. Pinipilit eh. Ang daming mahuhusay na alkalde, di nagbibida-bida. Next president. Overwhelm. Kargado yun. Kahit na dinadaan sa tao nitong si Vic. Kumbaga, sige nga, sundutan natin. Siguro nag-uusap-usap sila, mga pamilya Soto. Sundutan nga natin, pakilala ko siya. Tapos, hindi naman yung, kumbaga, na-excite ka, tapos bigla ganun siya sa BS. ng isang Vico Soto. Pasintabi to. Pero, sige, i-bash nyo kami. Ito, ilalatag lang namin kasi karamihan din ng mga Pasigenyo, ito rin ang pula. Nakadalawang termino na ang Vico Soto. Meron ba tayong nakita? Merong, hinahanap nila eh. Sinisingil na nila ngayon yung resibo ng pinangako mo sa nakalipas na 2 eleksyon. Meron bang universidad ang Pasig City? Meron bang... Nakailang term ba siya? Pangalawa na to. So, ibig sabihin 6 years na. 6 years na yun. So, normal lang na maghanap yung mga kababayan natin sa Pasig ng resibo at accomplishment mula sa kanya. So, meron bang university? Meron bang hospital? Wala pa. Ang masaklap, hanggang ngayon, yung may oras po, pumunta ko kayo sa Rizal Medical Center o ano man yan, yung karamihan po sa mga pasyente ngayon sa emergency room ay nakaupo lamang sa monoblock chair. Nako, paano ba yan? Paano yan magiging presidente? Kasi pagka hindi pa hinog, huwag mo nang sinusungkit mo kaagad, bossing eh. Kahit anong bagay na hindi hinog, huwag niyong ipilit. Ako, sinasabi ko sa inyo, sasalansanin kayo ng mga iniidolo natin dito sa third. Sa Pasig yan? Pasig to, Rizal. Now, pagdating sa hospital, eskwelahan, ano na yung mga bagong naipatayo? Sinisingil na daw ho siya ng mga Pasigenyo na yan na nga ba sinasabi natin? Huwag iunang yabang. Inuuna kasi yabang eh. Diba? Mananalo naman kahit di nyo sabihin yan. At kung hindi pa hinog, huwag mo na sundutan ng sumusundot ka agad eh. Walang bagong university, walang bagong Meron ba University of Pasig eh? UP? UPass. Pero nadagdagan ba? Kung ikukumpara niyo po, kagaya ng hinahanap natin kay Marlon, tuloy kay Marcos, di ba? Wala rin. Nasaan yung mga pinangako mo, di ba? Nasaan yung mga pinangako mo. Bakit wala naman sa campaign promise niya magdagdag? Isa-isay natin ha. Yung inote ako niyan, andal lang ha. Wala ako signal pamela. Walang pambayad. Pamantasan ng Pasig. Walang pambayad. Tingnan natin. Tapos, sige, kapuri-puri yung marami siyang savings. Ano ba ang savings? Savings ng savings ng LGU. Pero gamitin mo yung savings sa tama. Yung mga hindi ba nagagamit sa tama? Ang priority nila ngayon, yung City Hall, Smart City Hall, na ang balita natin ha, pwede nilang sagutin to, pwede natin overprice yung City Hall. Mas mag-uukol ka ng mamahaling City Hall, samantalang yung mga pangunahing pangangailangan ay hinahanap ng mga Pasigenyo. Kasi Marlon, ang totoong leader ay mamamayan muna bago sarili. Correct. At pag sinabi mong uunahin mo ang iyong tahanan, which is in this case is the Pasig City Hall, parang mas gusto mo munang nakapaloob ka sa isang magandang palasyo
pero paglabas mo, ang constituents mo, yanig sa Pasig. Aanin mo yung magandang City Hall. Kung makita mo naman yung mga kababayan mo, mga nalilimahid sa paligid. Diba? Marami pa ba dapat nun sa Pasig? yung traffic na lang. Alam mo yan. Nag-uopisina tayo bandang nadadaanan natin, di ba? Yung traffic, grabe. Talagang sobra. At pag Grabe ho. Pag dumadaan ho tayo dyan, grabe. Traffic. Speaking of traffic, talagang grabe ho dyan. daan ka sa Pasig, kailangan mo magbaon ng super daming pasensya. Sandang Kasi, na pasensya. wag na lang yun. Yung kriminalidad, nagbabalik na naman yung... Wag natin kalimutan na naging sikat ang Pasig dahil dun sa Tiangge. Ngayon, nagbabalikan na naman po ang droga. And dito tayo ngayon, Pam. Local tong tinatalakay natin. And bahala ang mga taga-Pasig magpapatunay kung tama ba na nadagdagan ba ang hospital nyo, nadagdagan ba ang universidad nyo, Alex. nadagdagan ba ang universidad nyo. At pag hindi, patunayan nyo kung nadagdagan. Kung mali kami, at doon sa mga umaayon sa akin dito, bahala po kayo. Basta ako, nire-relay ko lang po sa inyo yung mga nakakausap kong taga-Pasig. And Pam, pinaka-latest na lang to. Pinaka-latest. Yung pamangkin ko po, anak na ate ko dalaga, ang boyfriend taga-Pasig. Siya rin, Tito Marlon. Boyfriend na to. Hindi ko, akala lang, sinumbong ko, kamusta Pasig? Hindi mo yung boyfriend. Hindi, ibig So, hindi sabihin, sa mukha mga ko. din, nababack to you, Pam. Joke lang. Hindi masyadong Ngayon, local yung tinatalakay ko. Marami pa yan, maraming himay natin, hindi ko lang mabuksan yung detalye ko. And on national level tayo. Pareho sila pa ni Benji Magalong. Nang posisyon, bilang mayor. Tapos pareho sila Benji na. laging sila yung sinasabing Mr. Good Governance. Alam mo yan? good governance din ba ang slogan ni... Asan si Vico dito sa AKAP? Asan si Vico dito sa mga walang humpay na ayuda? Nagsasalita ba siya? Nabanggit siya nitong si Mayor Benji, pero hindi ni-interview ba siya ng media? Hindi kinukuha panig niya para hindi siya mag-init sa sa mainstream media, ganon? Alam nila na hindi magiging mabenta 'yon. O taliwas sa naratibo ng mga kaibigan ng pamilya nila na nasa loob ng mainstream. Bantot. Yun ang imahe nila, yun ang pinoportray nila. Pero mas good governance kung nakikita si Mayor Benji. Bakit? Oo. Mas nagsasalita ang isang Mayor Benji Magalong patungkol sa malalang korupsyon sa Malacanang, sa Kongreso. Asan ang Vico Soto? Mayor Magalong, sorry interrupt lang din kita. Si kasi Mayor Magalong can speak the language of national capacity. Si Vico Soto, I never heard him speak of a national concern and little of his local So ibig sabihin, Pam, mas presidentiable ang isang Mayor Benji Magalong. Hindi pala yun! At hindi presidentiable ang isang Mayor Vico Soto. Alam mo si Vico Soto, Marlon, kung ngayon lang ng mga sinasabi mo na nagpa-flashback ba sa isip ko yung mga moments na nagkaroon siya ng mga press conferences na lagi siyang defensive. Lagi siyang parang palaban na hindi right on the dot kung ano yung issue may solution. Lagi siya yung susugod, meron yan may sinugod, may kinonfront, merong ganito, laging paatake. May nagsabi pa nga si Mayor Vico Soto yung pambansang basher ng Pilipinas. Bakit? Kasi ang pinaka-accomplishment, yung mga bumabati ko sa kanya, binabash niya. pinapahiya niya. Ito, baka mali tayo. Correct po kami. Pagka flag ceremony, pagka meron siyang irritable na kritiko niya, pinapahiya niya sa flag ceremony. Pero pag sisingilin mo na siya sa accomplishment niya, wale. O dapat ilatag na yun ni Mayor Vico kung ano ang nagawa mo sa nakalipas na 6 na taon at para naman mangarap ng tatay mo na maging presidente ka. On local level nga, hindi ka nakapag-accomplish ng napakaganda. Ano ba siya? Di ba parang may counterpart yan na SONA? Meron, yung State of the City Address. Anong mga accomplishments? Pangako pa rin. Nangangako ka pa rin. Bakit ka nangangako? Incumbent ka. Dapat yung accomplishment mo, ang nai-share mo doon. Correct, di ba? Dapat
di para ka nga lang Marcos Jr. Marcos Jr. na nasa campaign mode. Oo, nasa campaign mode ka lagi. Na Marcos Jr., nasa 3 taong ka ng panunungkulan, hanggang ngayon nangangako ka pa rin. Oh my God. Diba? Yun yung ano, so kaya sure kayo, sure kayo, di ba, na magpre-presidente. And tama ka. Ang mas presidentiable pa nga ang ano ang Mayor Baste. Mayor Baste. And tingnan natin. Sige, ano ang stand ni Mayor Vico Soto? Kung talagang Mr. Good Government siya, ano ang stand niya doon sa GAA? Alam na alam niya yan. Graduate siya ng political science. Alam na alam niya yan. Ano ang stand niya roon patungkol doon sa Blancong Baikan Report? Ano ang stand niya doon sa pinirmahan ng Marcos Jr. na GAA na pumirma sa kabila ng Blanco yung Bicam Sa report? PhilHealth na lang din dahil beneficiary and locals ng PhilHealth. Galing nga. Anong doon? Sino po gusto maging mayor? Wala po. Wala po. Kasi baka sabihin nyo may ni-endorse kami. Wala po. National. Ano lang natin to? Kasi pag presidente, di ba? Wala. Ay, alilawin ko hindi ko nga kilala yung mga kandidato dyan sa Pasig. At as much as possible, alam ng mga kakilala natin, hindi ko tayo nakikialam sa local politics, hindi ko tayo nakikialam dyan. Ano lang ho talaga tayo, national, yun ho talaga. Pagdating sa local, pagka nagkaroon ng matino sa national, kahit pa paano mahahagod yan mahahawa. Pero kahit ano pang husay ng mga nasa local, pagka mayroong saltik yung mga nasa national, walang mangyayari. Kahit na meron kang Magalong, meron kang Baste Duterte, meron kang, sige, sama na natin yan para naman masaya itong si Vico. Yan, meron kang Vico, meron kang Yorme. Pagka meron kang saltik sa national, yari, wala na. Yun nga, bakit ang Mayor Benji Magalong nakukuwang mag-comment? Na binabatikos niya yung nangyayaring talamak na korupsyon sa palasyo ng Malacanang. Bakit ang Vico Soto wala? Yan ba ang Mr. Good Governance? Diba? Dapat kung Mr. Good Governance ka, tapos ang image mo patungo ka sa palasyo, national level na. Sabi ng isa, bakit ba siya ang topic? Hindi kasi niya naging naikumpara magre-presidente. What we need to do now is as early as now, kailangan na rin nating maging matalino sa pagpili o yung pagpupush ng kung sino yung tatakbo for the next national election. At ito magiging batayan natin. Sisingilin natin ngayon yung mga lokal nating opisyales na ano ba posisyon nyo? Pro Marcos ba kayo o pro Duterte? Hindi ko sinasabi kay Vico Soto na mag-pro Duterte siya. Pero magsalita ka. Bakit ang isang Benji Magalong, hindi naman niya sinasabing pro Duterte siya, pero nagsasalita siya. Pero yan kasi, para sa akin, direksyon yan na ang politics is just about the family names ng Marcos and Duterte. Ang mas malawakang pag-i-interpret dyan is, are you for the good of this country before the gains of your pockets? Diba? Dapat dun tayo. Pero kasi hindi na rin maiwasan, Marlon, dahil naging simbolo na ang isang Duterte ng isang maganda talagang pamamalakad ng bansa versus naman sa paipaing pamamalakad na paraan na meron ang isang Marcos Jr. Kaya Tay talaga. Yung mga salitang yun yung mga, kumbaga pagka naririnig natin yung mga salita nabubuhayan tayo Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo mapanood yan, na-miss you natin to punta lang ho kayo sa YouTube channel ng ating mga iniidolo dyan sa Third Floor Studio. Panoorin nyo ho ng buo dyan, mag-subscribe ho kayo, supportahan ho natin lahat ng DDS vlogger ngayong mga panahon na to. Yung mga totoong DDS vlogger kasi mayroon mga tanim DDS Diba, meron tanim DDS. Yung mga binabanatan nitong si Ma'am Joey, di ba? Gusto pang ipahamak yung mga kasama natin doon sa Enjola. Punta ka doon, ikaw sumugot. Tama naman birthday lang. Yung tipong, na-experience nyo ba to? Sarap-sarap ng kwentuhan, sarap-sarap ng inuman, sarap-sarap ng kantahan. Birthday. Tapos biglang merong manggugulo, biglang mang-aamok. Kung ganun kayo, huwag kayong makipag-birthday. Nagbe-birthday party lang tayo dyan sa Mindiola. Gusto nyo away? Hindi ganon. Usapan. Birthday party lang. Ayun na nga mga kababayan, as always, maraming salamat sa pag-support sa PHD. Mag-ingat kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Si Bong Clash, talaga itong mga iniidolo natin. Magaling talaga silang sumalansan ng mga issues. Saludo.